Ang mensaheng inyong maririnig ay aktwal na ibinahagi ni Kuya Ed Lapiz sa isang pagtitipon ng mga kapatiran. Para sa iba pa niyang recorded messages, magsadya o sumulat sa Day by Day Center, Bulwagan ng Panginoon, Folk Arts Theater, CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City. O kaya'y tumawag o mag-text sa 0917-549-2624. Taon-taon, ginugunita ng mga Kristiyano ang kamatayan at pagkabuhay na muli ng Panginoon. Napakahaba, napakalaking proportion ng New Testament ay tungkol sa trial, the death, and the resurrection of Jesus. At kung ito ay didiscuss mo lang pag Holy Week, kulang na kulang ang panahon. Sa buwan na ito, gagawa tayo ng isang mini-series of studies on the trial, death, and resurrection of Jesus. At sa second worship service pag umaga, it will be according to John. Sa first service, according to Luke. At sa ating midweek service, everybody's worship according to Matthew. May mga tao na nagbibisita iglesia pag Holy Week. They go to all kinds of churches. Maganda na gawin natin ngayon, sa abot ng inyong kaya, attend all of these services para makompleto ang ating perspective. Because each gospel has a very unique angle and way of presenting the death, the resurrection of Jesus. At ang ating pag-aaral ngayon, sa pagsimula ng 4-series study na ito, ang pinamagatan natin na Son of God. Dear God, we thank you that you have your Son Jesus as our Savior. Open our eyes, our ears, our minds, our hearts, so we can go deeper in understanding the ministry of Jesus. And give us the wisdom to connect this in our daily lives. Right now, we ask you to be our speaker, our teacher, our preacher. Kayong mangaral, Panginoon, gamitin nyo lang inyong lingkod. Tinig nyo ang madinig namin, palawakin, palalimin, pataasin nyo ang pagkaunawa namin. At nang may madagdag na karunungan, may maragdag na wisdom sa aming buhay. Take over, O God. Sit on your throne of power and glory. Heal us, empower us, lead us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. John 18, 1-6. When Jesus had finished praying, he and his disciples crossed the Kidron Valley and went into a garden. Jesus had often met there with his disciples, and Judas knew where the place was. Judas had promised to betray Jesus. So he went to the garden with some Roman soldiers and temple police, who had been sent by the chief priests and the Pharisees. They carried torches, lanterns, and weapons. Jesus already knew everything that was going to happen, but he asked, "Who are you looking for?" They answered, "We are looking for Jesus from Nazareth." Jesus told them, "I am Jesus." At once they all backed away and fell to the ground. Ang isa mga huli na matagal, mahaba, malalim na panalangin ng Panginoon ay ginawa sa Garden of Gethsemane, which was really an orchard of ancient olive trees. At ito ay madilim na valley. At alam natin na nakatulog ang kanyang mga disciples, nag-iisa ang Panginoon sa panalangin. At pagkatapos, sa tamang oras ay nagdatingan na ang mga dadakip sa kanya. At nung siyang nagpakilala, sabi niya, ako nga, si Jesus. Ang lahat ng tao doon ay biglang nagtumbahan. At ito ay inireport lamang ng Gospel of John. When they heard the name of Jesus and he identified himself, they all fell to the ground. After that, Jesus was brought to Annas, who was the father-in-law of the Caiaphas, the high priest that year. So Annas was also some kind of a high priest, but that year was not his term. Jesus is questioned by the high priest, and then Jesus was turned over to Pilate, and this is where we begin reading again. John 18:28. It was early in the morning when Jesus was taken from Caiaphas to the building where the Roman governor stayed. But the crowd waited outside. Any of them who had gone inside would have become unclean and would not be allowed to eat the Passover meal. So take note of this brand of religiosity. This band of religious men were out to have Jesus killed.
but they would not enter the house of a Gentile for fear of being contaminated by sin. Naging napaka-superficial, napakababaw ng konsepto ng kabanalan nila. Nasa puso nila punong-puno ang pagkamuhi at nagbabalak silang patayin si Jesus, pero hindi sila papasok sa bahay ng governor who was a Gentile dahil sa kanila isang maruming bagay na gawin yun. Naging napakababaw ng pag-unawa nila sa pagiging makadiyos. It became almost just symbolic and ceremonial. John 18:29-36, Pilate came out because they would not go in, so Pilate came out and asked, "What charges are you bringing against this man?" They answered, "He is a criminal. That's why we brought him to you." Pilate told them, "Take him and judge him by your own laws." Ang Israel noon, bagamat isang bansa na may matanggal ng mga tradisyon at mga batas, ay colony of Rome. Israel was under the political and military rule of the Romans, but the Romans gave Israel a lot of autonomy insofar as their local life was concerned. So they enjoyed freedom of religion, and whenever possible, they were allowed to apply their own laws and traditions among themselves, except that the local Sanhedrin, the council that was both church and state, could not give the death sentence. Only the Roman governor assigned by the Roman emperor could give that. That's why they brought Jesus to Pilate, because the sentence they wanted for him, death, was not in their hands to give or to do. The crowd replied, "We are not allowed to put anyone to death." Pilate then went back inside. He called Jesus over and asked, "Are you the king of the Jews?" Si Jesus ay itinala nila sa loob, nakipanayam si Pilate sa kanya, at tapos lumabas si Pilate at bumasok uli. At tinanong niya si Jesus, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Jesus answered, "Are you asking this on your own, or did someone tell you about me?" "You know I am not a Jew," Pilate said. "Your own people and the chief priests brought you to me. What have you done?" Jesus answered, "My kingdom doesn't belong to this world. If it did, my followers would have fought to keep me from being handed over to the Jewish leaders. No, my kingdom doesn't belong to this world." Dinala nila si Jesus sa sakdal na kiniklaim ni Jesus na siya ang hari ng mga Hudyo. You know what that would mean? That would mean treason to the emperor. That would mean rebellion, because effectively, the emperor of Rome was the king of Israel. And for anybody to claim to be king of Israel would be challenging the emperor. And if you challenge the emperor, the governor is compelled to protect the position of the emperor and therefore put you to death. Kaya tinabi ni Pilate, "Ikaw ba talaga ang hari ng mga Hudyo?" At sabi ni Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi dito sa lupa. Kung dito sa lupa ang kaharian ko, ay pinaglaban na sana ako ng mga disciples ko. Bakbakan na, patayan na. Tulad ng ginagawa ng mga hari na nag-aagawan ng trono dito sa lupa. Pero hindi ako interesado sa kaharian dito sa lupa. My kingdom is not of this world." Meron pang isang issue ang mga Hudyo laban kay Jesus. They were afraid that he would claim that he was the Messiah. Jesus is not the Jewish Messiah that many people feared him to be. Jesus is not the Messiah the Jews wanted and were waiting for. Huwag nating ikalito si Jesus na tinawag na Messiah doon sa Mesayang hinihintay ng Israel. Magkaiba yun. Kaya hindi nga nila tinanggap si Jesus kasi ibang kanilang inaasahan. The Jewish Messiah was somebody who was expected to be a military genius and a political leader who would lead Israel into military victories, first against Rome, then against all the other enemies of Israel, to lead Israel in world domination. Yung tinatawag nila that the reign of the Jewish Messiah is the reign of peace that Jesus talks about. The Jewish Messiah's reign would be a reign of political dominance over the enemies of Israel. The Jews believed in and want a political, military Messiah, Savior,
and King. And we have biblical evidences that say that. John 6:14 to 15. After the people had seen Jesus work this miracle, they began saying, "This must be the prophet who is come into the world." Jesus realized that they would try to force him to be their king. So he went up on a mountain where he could be alone. Naramdaman ni Jesus, pupuwersahin siya ng mga tao, i-declare na king nila, at inaasahan nila magsisimula siya ng isang an armed rebellion against the Roman enemies, and then will lead them to victory for the Jewish age over all the other civilizations. Kaya nung dumating si Jesus sa Jerusalem, sinalubong nila ng mga dahon, dilatagan nila ng tela ang mga dadaanan, na parang sumasalubong sila ng hari. Yun ang inaasahan nila. Pero bigla silang na-disappoint, kasi wala naman talagang ginawa si Jesus na actions ng isang hari or hari to be. For one, ang sinakyan niya isang maliit na buriko, hindi isang malaking military horse. And second, ang ginawa lang niya talaga, pinalayas niya yung mga mandaraya at yung mga traders doon sa temple. Wala siyang ginawang political moves. Na-disappoint ang lahat ng sumalubong sa kanya na para siyang hari, and in 3 days, Jesus was dead. Magkaiba yung Messiah na tinutukoy ng mga Hudyo sa Messiah na si Jesus na nakilala ng mga Kristiyanong ito pala yung Messiah. Kaya yung mga hindi kumilala sa kanya na natiling mga Hudyo at na natiling hanggang ngayon, naghihintay pa sa kanilang Messiah. The Jewish kingdom, so-called, is not the reign of spiritual peace through the Son of God. The Jews, being strictly and legalistic monotheistic, will not accept a Son of God. At mabuting malinaw ito. Dahil sobrang legalista ang pagtingin ng mga Hudyo sa pagiging isa ng Diyos, hindi sila tatanggap ng anak ng Diyos dahil magmumukha ngayong dalawa ang Diyos. At lalong hindi nila matatanggap ang Holy Spirit dahil magmumukha ngayong tatlo. Kaya imposible na tanggapin ng mga Hudyo si Jesus bilang Messiah then, now, and in the future, as long as they are real Jews. Because the very important doctrine of monotheism to them would be violated. The Jews did not just not believe in Jesus as the Son of God. They won't believe in any Son of God yesterday, today, or tomorrow. Kaya yung mga naghahangad, nangangarap, nagpapantasya na magiging Kristiyano ang mga Hudyo ay ganun lang ang ginagawa, nagpapantasya. Pwedeng yung mga taong yun ay maniwala kay Jesus, but they will have to stop being Jews. That's why Christianity separated from Judaism in the first century, because it became very apparent and inevitable that the two contending ideas of a Son of God minus a monotheistic God will never agree with each other. John 5:18. Now the leaders wanted to kill Jesus for 2 reasons. First, he had broken the law of the Sabbath. But Jesus said he is the Lord of the Sabbath. But even worse, he has said that God was his Father, which makes him equal with God. Yun ang hindi matatanggap ng mga Hudyo tungkol kay Jesus. Kaya kung may Hudyo na niniwala kay Jesus, they will have to stop being Jews. But if they say they are Jews and Christians, sobrang laking contradiction yun. So huwag malilito. The Jews as Jews will not believe in and will not accept Jesus ever. There could be no agreement on Jesus as Son of God between Judaism and Christianity. Jesus, the Son of God, Messiah, who has come, is not the same as the still-to-come Jewish Messiah. At kailangan itong linawin dahil maraming nalilito. Pag nakikipag-joint fellowship yung mga Christians with Messianic Jews, akala nila yung hinihintay ng mga Jews na Messiah is Jesus. Nalilito sila dun sa second coming ni Jesus, a totally different person, dun sa first coming ng Jewish Messiah. Na pag-iisa nila yung dalawang persons, kaya nalilito sila. Many Christians who are seduced into becoming pseudo-Jews are also confused between the second coming of Jesus and the first coming of the Jewish Messiah, thinking
that those two persons will become one in one event. Remember that the kingdom of Jesus is not of this world. It does not involve itself with earthly kingdoms and earthly concerns. Kaya magtataka tayo na napakarami mga Christian congregations ang lumalabag dito, naging sobrang mga worldly in the sense that they involve in politics directly, they meddle with governments, they set up organizations that are like nations, and they behave like they are political organizations. This is a betrayal of the cause of Jesus, because Jesus said, "My kingdom is not of this world." Sa katunayan, wala ni isang ipinatayo si Jesus na gusali ng church. Well, nagpapatayo tayo para hindi naman tayo mabasa pag umuulan, hindi tayo mahanginan pag may bagyo, hindi tayo lumubog pag may baha. Pero hindi yun ang main concern ng church na magpagawa ng mga gusali. Dapat minimum lang para meron kay shelter. Hindi concern na magparami at daigin yung iba at nagko-compete yung mga churches against churches. That is already like the kingdoms competing among themselves. It is not the style of Jesus. Kaya pag ginunita lang natin, di-review ang mga naganap ng tinatawag natin na Holy Week. Magkakaroon tayo ng guidance today how to behave, how to treat church organization. The church organization and methods are just that, methods. But what is important is the substance, the teaching, the spirit that prevails in the congregation. And that is the spirit of love. Because Jesus is love, and the only commandment He gave to His people was to love one another. But, in the competition of churches, love is forgotten, and there's a sometimes very bloody competition, and sometimes even very, very destructive competition of the so-called believers. Kaya maraming lesson ang pwede ibigay sa atin ang paggunita at pag-alala sa naganap nung si Jesus ay inaresto, nilitis, pinatay, at nabuhay na muli. John 18:37-38. "So you are king," Pilate replied. "You are saying that I am king." Jesus told him, "I was born into this world to tell about the truth, and everyone who belongs to the truth knows my voice." Pilate asked Jesus, "What is truth?" A most profound question that would echo through the ages. What is veritas, which is the Latin for truth? Pero sabi ni Jesus, yung talagang akin, madidinig ang boses ko, makikilala nila. Sabi ni Jesus, ano ba yung katotohanan? Sinabi na nga ni Jesus, siya ang katotohanan. Ang mga tunay na anak ng Diyos, makikilala ang tinig ni Jesus. Magmumula sa kaibuturan ng puso nila yung pagkakilala. Hindi sila kailangang i-convince. Hindi sila kailangang makinig ng mga debate. Magsasalita ang Espiritu ng Diyos sa loob ng puso nila at makikilala nila ang tinig ni Jesus. The internal spiritual evidence is what tells the believer that he or she beholds the truth. John 18:38-40. Pilate went back out and said, "I don't find this man guilty of anything. And since I usually set a prisoner free for you at Passover, would you like me to set free the king of the Jews?" Or the so-called king of the Jews. They shouted, "No, not him. We want Barabbas." Now, Barabbas was a terrorist. Hindi talaga makita ni Pilate a very legal mind. You know, the Romans were very keen with the law. Kaya nga ang mga terminologies, even of the law practice today, are in Latin. Kasi talagang kilala ang mga Romans who have developed near perfection the making of and the implementation of laws. At sa pagsusuri ni Pilate, sabi niya, kahit anong pabalibaligtad ang gawin ko, wala akong law na pwedeng i-apply para hugutin at bigyan siya ng death sentence. He cannot die in my hands. Sabi, total, nakaugalian na natin at yung ganitong piyesta ay nagpapalaya ako ng isang kriminal, isang nakakulong. Gusto nyo, pawalan na lang natin tong si King of the Jews na to para matapos ang usapan, mag-uwian na kayo. Pero sabi, no, ang gusto namin, mas mabuti pa, pawalan mo si Barabbas. Now, Barabbas was a terrorist.
a confirmed killer, murderer, and rebel. At yun ang pinili nito mga relihiyosong tao na ito kesa kay Jesus. Barabbas went free because Jesus died. Pero tingnan nyo ang katabi nyo. Kasi yan at tayo si Barabbas. Bakit? Tayo naman talaga ang lumaya nung si Jesus ay namatay. Napalaya tayo, nabigyan tayo ng buhay na bago dahil si Jesus ay namatay in our place. You are, I am that Barabbas. At salamat na lang merong isang Jesus. Salvation is free, but it is not cheap. Because Jesus paid with His blood. Barabbas went free. You and I went free because Jesus died. John 19, 1-3. Pilate gave orders for Jesus to be beaten with a whip. The soldiers made a crown out of thorn branches and put it on Jesus. Then they put a purple robe on Him. They came up to Him and said, "Hey, you King of the Jews." They also hit Him with their fists. Interestingly, Jesus was found by Pilate not guilty, pero ipinabugbog pa rin niya. Pilate was playing a game. Iniisip niya kung makita ng mga tao si Jesus na nagpagaling ng mga may sakit, nakakarating siyempre sa kanya ang balita, nagpakain ng mga nagugutom, umaruga sa mga kawawa. Iniisip niya na pag nakita nila si Jesus na sugatan, duguan, pasa-pasa, maaawa sila at sasabihin lang, sige, palayain na, total wala namang kasalanan. It never worked. Nung makita ng mga Hudyo ang dugoang Jesus, they wanted more blood. They wanted Him to fully die. John 19:4, once again Pilate went out. This time he said, "I will have Jesus brought out to you again. You can see for yourselves that I have not found Him guilty." John 19:5-6. Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said, "Here is the man." He was a very sorry vision. Jesus, in all His dignity, majesty, kindness, is now shown caricatured and caricaturized. Ang korona na isinuot sa kanya, tinik, na siyempre sumusok sa kanyang anit at nagdurugo at umaagos sa kanyang mukha hanggang sa kanyang buong katawan ang sariwang dugo. Nilibak-libak siya, sinuotan siya ng mga fake na mga damit ng kunwari ay king. At sabi ni Jesus, eto siya, eto ang tao na gusto ninyong patayin. When the chief priests and the temple police saw Him, they yelled, "Nail Him to a cross! Nail Him to a cross!" It was the Jewish people that wanted Jesus dead. Not even the Roman Empire. Not even the Roman governor. The Roman governor was trying to save Him. The temple was trying to get Him killed. No effect. Walang awa. Sabihin niyo mga kapatid, anong uri ng pananalig, anong uri ng relihiyon, anong uri ng religiosity ang magpapatigas sa puso ng gano'n na lamang? Na pagbabalakan mo ng masama ang isang taong walang ginawa, hindi mo kahahabagan kahit nagdurusa sa hindi naman niya kasalanan, at iibigin mong talagang mamatay siya, and the most painful death of all, death on a cross. And these were the religious leaders. Kung gano'n ang mga religious leaders, what kind of followers will they breed? What kind of followers will they produce? Nakakalungkot na mga pinakamaraming mga kalupitan ay nanggagaling sa religious terminology, sa religious outlook in life, at sa mga sa religious persons. Para bang pagka nagtatago ka sa likod ng Diyos, sa likod ng verse, sa likod ng doktrina, may license ka na maging malupit. May license ka na manakit at manlibak ng iyong kapwa. At si Jesus ang unang-unang nakaranas ng ganung uri ng panlilibak. John 19:6-7, Pilate told them, "You take Him and nail Him to a cross. I don't find Him guilty of anything." The crowd replied,
he claimed to be the Son of God, our Jewish law says that he must be put to death. So you see, the Jews can never accept a Son of God, then, now, or in the future. They have to stop being Jews to become Christians. Hindi pwedeng paghaluin yung dalawang yun. Huwag mangarap ang mga Christians na mga Judaism, no one could be Son of God. There's no space for Jesus in their theology. Yung ang tagal-tagal nilang hinihintay, nung dumating, hindi nila nakilala, hindi nila kinilala, itinakwil nila at pinatay nila. That even if Jesus went to Israel today, the hardcore Jews will still reject him. There are Christians in Israel, by the way, and many of them are Palestinians. Sabi nila, meron din daw Jews na naging Christian na ngayon, but if they are Christians, really, they have to stop being Jews. Because in the Jewish theology, there is no space for Jesus, for the Son of God. Napakahalaga na naiintindihan natin yon. Kasi marami mga umuuso, mga nang-aakit na mga katuroan ngayon na nililito ang mga Kristiyano tungkol sa mga bagay na ito. John 19:8-9, when Pilate heard this, he was terrified. Natakot siya dahil dalawang bagay. Yung kaharapan niya, sinasabing Son of God. Naniwala kaya siya o hindi? Ba't siya natakot? At natakot pa siya dahil ang batas ng Israel requires that this innocent Jesus, according to the law of Rome, must die. Siyempre, responsible person siya. Hindi naman siya magiging governor kung wala siyang alam at mangmang. Although ngayon, pwede ibinoto ng mga tao. Pero hindi naman ibinoboto nung araw yun eh. Pinipili. Pero natakot siya sa consequence na pwede niyang kaharapin. Paano kung ito talaga ay Son of God? He was terrified. He went back inside and asked Jesus, "Where are you from?" But Jesus did not answer. The Roman emperors, like the pharaohs of Egypt, were believed to be sons of God. So, to Pilate, the concept of a Son of God, being king also, is not a new idea. Niwala man siya personally, o hindi sinabi, but he was terrified. He did not want to mess with someone who calls himself Son of God, true or not true. But he did not want to mess also with the laws of Israel, because Israel was the most troublesome country under the Roman Empire. Laging may revolt, laging may gulo, and it was always religious. At papangit ang record ng governor kung under his term magkaroon ng riot sa Jerusalem. Kailangan magkaroon ng kapayapaan at all costs to save the political practice and future of this governor. So tinanong niya si Jesus, saan ka ba galing talaga? Jesus did not answer. 19:10, why won't you answer my question? Pilate, or to nail you to a cross? Pilate was so out of his league. He thought he had the power over Jesus. He did not know. John 19:11, Jesus replied, if God had not given you the power, you couldn't do anything at all. But the one who handed me over to you did something even worse. Sabi ni Jesus, actually, masama ang gagawin mo sa akin. Pero kung hindi ka naman pinayagan ng Diyos na gawin yan, hindi mo rin magagawa. Pero merong mas masama pa kaysa sa gagawin mo ang ginawa. Yung mga religious leaders sa labas, dahil ginagawa nila ito talaga maliciously. Mas malaki ang kaparusahan sa kanila, mas malaki ang kanilang pananagutan. John 19:12, then Pilate wanted to set Jesus free. Did he believe that Jesus was the truth, that he was the Son of God? Even if he didn't, at least legally speaking, he still wanted him free. Pilate was between a rock and a hard place. Pag sinunod niya ang kanyang budhi, pag sinunod niya ang Roman law, hindi niya ipapapatay si Jesus, pwedeng mag-riot.
pag nag-riot, papangit ang record niya as governor, he might lose his career. It was a difficult situation. At pinag-aaralan natin si Pilate, mga kapatid, because there could also be a Pilate in each one of us. Dumarating din sa buhay natin na kailangan nating pumili between right and between what will further our interests. Kinakailangan nating pumili kung tayo magiging makadiyos or crowd pleasers. Makikinig ba tayo sa udyok ng Espiritu sa ating puso o matatakot tayo sa disapproval of the mob? Paminsan-minsan dumarating sa buhay ng tao ang ganyang kalagayan na kailangan siyang manindigan. Nawa, sa pag-unawa natin ng kwentong ito, magkaroon tayo ng malinaw na direksyon kung paano maninindigan. Alam natin, yes, nailigtas ni Pilate ang career niya for a few more years, but he died. And he's almost 2,000 years dead now. What did that decision do to his soul? Will a temporary, momentary victory to please the kingdom of men, will it be worth harming your soul? Sinabi na nga, what does it profit a man to gain the whole world and lose his soul? Huwag tayong magpadaya, mga kapatid, pag dumarating yung panahon. Paminsan-minsan lang naman tayong nasusubukan, huwag na tayong magpasubok. Manindigan tayo sa totoo. Manindigan tayo sa tama. Manindigan tayo sa mabuti, sa makadiyos, sa maka-Jesus. Kahit na libu-libong tao ang nagsasabi na isang bagay na kahangalan pa rin yon. If 7 billion people did a crazy thing, it's still crazy. Numbers are not the majority. Truth is majority. And you plus Jesus can be majority when you stand by the truth. Huwag nating paghangaran at huwag tayong magpadaya sa kaunting ginhawa, sa kaunting pera, sa kaunting palakpak, at ipagkakanulo natin ang ating konsyensya. Dapat manindigan. Pilate failed. Kaya sa mga ibang gospels, kesyo-kesyo naghugas pa ng kamay of this man's blood, kahit isang anggat-dam na tubig ang ihulog niya sa kanyang kamay, hindi pa rin mawawala yung katotohanan na siya ang pumirma ng death sentence. He chose to be popular. Learn from him. What does it profit a man to gain the whole world and lose his own soul? John 19:13-16. When Pilate heard this, he brought Jesus out. Then he sat down on the judge's bench, and it was about noon on the day before Passover. And Pilate said to the crowd, "Look at your king." "Kill him! Kill him!" they yelled. "Nail him to a cross." "So you want me to nail your king to a cross?" Pilate asked. The chief priest replied, "The emperor is our king." Then Pilate handed Jesus over to be nailed to a cross. Ito kasing Pilate na to talks too much. And when you talk too much, you commit more mistakes. He was calling Jesus king, although siguro bansag lang niya yon. He was calling him king in public. At nabutasan siya ng mga matatalinong chief priest, mga legalista. Sabi nila, the emperor is our king. And you know what that means? You are calling somebody else king. You are committing treason. Because as far as we are concerned, the emperor is our king. And you call him king. He is your king. Dali-dali tuloy na nagbigay ng death sentence si Pilate. The priest politicized the whole issue. Alam naman ng lahat na sinasabi ni Jesus, this world is not his kingdom. And even Pilate knew that because Jesus told him that. And yet, he chose to bow to the pressure of the crowd. Gaano karaming beses na tayo, we bow to the pressure of the crowd.
May mga tatay na nire-reject, binubugbog ang mga sarili nilang anak sa pressure ng kanilang mga kumpare at kaibigan. They reject their own children. Sometimes you reject your own wife sa sulsol ng mga kamag-anak. Meron tayong mga ginagawa kami sa mga kalupitan, hindi dahil yan ang sinasabi ng ating puso, dahil yan ang sinasabi ng mob, ng crowd, na gusto nating sundin. Jesus, the Son of God, is the point of the story. He was killed because He is the Son of God. Kaya doon sa kanyang ulunan sa krus, ipinako nakalagay, King of the Jews. It means, yun ang sakdal. Ang mga ipinapako, yung kasalanan that they are found guilty of, nakasulat sa ibabaw ng ulo nila. Kaya kumisan murderer, kumisan thief, kumisan adulterer, siya King of the Jews. Dahil yun ang sakdal, and he was found guilty of claiming to be King of the Jews. Jesus was killed because He is the Son of God, because He is the true Messiah, because He is the Savior of the world. That's why there is this very beautiful metaphor of Barabbas, who is none other than you and me. His death did not kill His mission. The death of Jesus of Nazareth sealed His mission. His resurrection turned out to be the victorious evidence of that beautiful and powerful mission. Ano ngayon? Alam na natin ang kwentong ito. Brothers and sisters, you have to make the power of the story personal. You have to search within your heart what it means to you. And you have to search your life for ways to make the truth, the veritas of Jesus come alive in your own life. Anong ibig sabihin na siya ay anak ng Diyos? Anong ibig sabihin na namatay siya para bayaran ng ating kasalanan? Anong ibig sabihin na mga relihiyoso ang siyang pumatay sa Kanya? Anong ibig sabihin na pinagtulong-tulungan siya? Anong kahulugan nun sa atin? Maybe, in little ways, there could also be a little part of Jesus in us. Tayo din yung inuusig. Naranasan nyo naman na inusig, tapos hindi naman kayo may kasalanan. Jesus remained silent. Useless to argue with people who will never believe in you anyway, no matter what you say. Kaya baliwala yung nakikipagdebate sa relihiyon. Yung kadebate mo, hindi naman makikipag-usap yun sa'yo para matuto. Ang goal nun, durugin ka. Sayang ang salita mo. Bawat salita mo, binibigyan mo siya ng bato na ipupukol sa'yo. Never argue in a religious way. Do not get into debate and do not watch religious debates. Hindi nakaka-edify. Because in debates, yung mas malaki ng boses, mas mabilis magsalita, yung mas mahusay magsalita, yun ang mukhang panalo. Ang tunay na debate happens in the Spirit. Because our battle is not against flesh and blood, it's against powers in the air. So the true debate, the true contest happens in the spiritual world, not in what is seen and heard. At kung meron talagang miminta sa inyo, inaaway kayo, huwag niyong papatulan. Kasi pag pinatulan nyo, tabla na lang kayo, pareho na lang, you lose the moral high ground. Useless to speak. Kahit kayo walang kasalanan, tapos bigla kayo nagbunga nga, mukha na rin kayong may kasalanan. O ayan, nagkaroon na tuloy kayo ng kasalanan. Jesus teaches us how to deal with injustice. How to deal with people who accuse us wrongly. Huwag silang patulan. Hindi mo kailangang kumibo. And God does not need defenders. Kaya yung mga iba ang tatapang, defenders of the faith. Really? God needs you to defend the truth? Bago nagkaroon ng church, bago nagkaroon ng tao, bago nagkaroon ng planeta, nandun na yung Diyos, tapos defender ka of the faith. Come on. Kaya ganyan ang nangyayari doon sa mga Jews na yun. They were defending their faith. Kaya nagiging militant, nagiging mapangahas, at mapusok, at malupit. God needs no defenders. The people of God should be decent and quiet.
At si Jesus sabi nila, like a lamb who is quiet before his shearers, and like a lamb who is quiet when being brought to the slaughter, Jesus kept silent. Sabi nila, speech is silver, silence is gold. At iyan ang isa sa pinakamuhusay na paraan ng pagsagot pag ang mag-asawa ay nag-aaway. Be silent. Ano man ang init ng ulo ng partner mo, pag hindi ka kumikibo, lalamig din yon. At pag malamig ng ulo niya, tsaka kayo mag-usap. Pero ang init ng ulo niya, initan mo rin yung ulo mo, nagbubungangaan kayo, wala namang nakikinig sa inyo sa isa't isa, ang nakikinig lang, ang kapitbahay. Pero hindi mo naman nadidinig yung husband mo hindi ka nadidinig kasi paligsahan kayo, pero dinig na dinig kayo na kapitbahay. Ire-record pa kayo kumisan, at ire-replay pa niya. Useless. Dapat ang mga kasaysayan ng Holy Week, bigyan natin ng personal application. Hindi lang ito paggunita na paulit-ulit na mechanical, dapat lumalalim. There is so much to know about Jesus. Kulang ang isang lifetime. So huwag nating sasayangin. Make the power of the story personal. Know Jesus more deeply. Let Jesus live in you. And tell everyone about Jesus, the Son of God, our Savior, the Healer, our friend. Gaano ka-personal sa atin si Jesus? Gaano ka-effective sa buhay natin ang kanyang mga halimbawa? He is Prince of Peace. So we should be peaceable and we should apply peaceful means. He is forgiving. Tinatanggap niya ang tao ng walang patakaran. Wala siyang nireject kahit may ketong. Wala siyang nireject. Tayo ba may nire-reject? Si Jesus walang nireject. At kung mangre-reject si Jesus, papasa ka ba? O kasama ka sa mare-reject? Maging tulad tayo ni Jesus. Maging conscious tayo na maging katulad niya kasi tayo Kristiyano. Dear God, teach us how to operationalize in daily life the noble character of Jesus. Ituro niyo sa amin kung paano magiging katulad niyang kapita-pitagan, kagalang-galang, mahinahon, mabait, mabuti, matulungin, maibigin. Ito man lang, maalala, madagdagan namin ang application sa buhay, sumusulit ang paggunita sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Always give us consciousness, O God, that we should be like our Master, like our Lord, like our friend. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, ngayon din, let's bow before the Lord. And you may want to surrender to Jesus an aspect of your personality that is not in agreement with His personality. Kung may mga gawa, vocabulary, habits, ugali tayo na hindi bagay at hindi angkop kay Jesus, isuko natin sa Kanya ngayon. At magpalit tayo ng pananaw, magpalit ng estilo, and walk life the footsteps of Jesus. With the Lord in silent reflection.